Mga kabayan, para masabi mong malakas ang isang bansa, dapat sapat din ang kanyang air surveillance radar, at dapat may kakayahan din na makadetect ng lahat ng uri ng threat sa himpapawid, sa dagat, at sa lupa. Alam nyo naman ang nangyari sa radar ng Venezuela na galing China. Ang J27A na isang very high-frequency 3D air surveillance and early warning radar, na may range na 350 kilometers, at kilala dahil sa kanyang anti-stealth niyang kakayahan, at nakadesign para ma-detect ang mga 5th-generation stealth aircraft tulad ng F-22 at F-35 mula sa malayo, ay hindi man lang nakadetect ng umatake ang US sa Venezuela, kahit radar ng Russia na NIBO-M, na kaya din daw makadetect ng 5th-generation aircraft, tulad ng F-22 at F-35 hindi rin nakadetect. Mapatanong ka tuloy kung ano talaga nangyari sa mga radar na ito, kung bakit wala man lang na-detect na mga aircraft ang mga ito. Hindi kaya mahinang klase ang mga radar ng China at Russia, or baka magaling lang talaga ang US, kung sa akin lang nasa EA-18 Brawler ang sekreto, dahil talagang nakadesign ang aircraft na ito para mang-jam ng mga radars. Ang aircraft na ito ay nakaspecialized para umatake gamit ang electronic warfare. Sinisira nito ang radar wave at communication system ng kalaban, upang magbigay ng electronic umbrella sa mga kasama na aatake. Ang lakas ng EA-18 Brawler ay nakasalalay sa kanyang advanced na electronic warfare suite, para maging success ang kanyang mission. Ang aircraft na ito ay makastart ng makajam ng radar signal sa labas pa lang ng enemy air defense range. Kaya baka yan ang reason kung bakit hindi nakaporma ang radar ng China at ng Russia. Dapat kasi ang mga radar ngayon may pangontra din sa mga jamming device, para naman hindi maparalyzed kaagad pag ginamitan ng jammer. Kaya alamin natin ang kakayahan ng radar ng Pilipinas, kung kaya nito ma-detect ang lahat ng parating na threat sa himpapawid, sa lupa at sa dagat, kahit may mga jammer ito. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay mayroon ng maraming iba't ibang uri ng radar, mula sa Japan, US, at Israel. Ang kanilang air defense radar ay Electric Fixed FPS-3ME na mula sa Japan. Ito ay isang long-range 3D active electronically scanned array surveillance radar. Isang technology na kilala bilang highly resistant sa electronic jamming. Ang radar na ISA technology ay nagbibigay ng robust electronic countermeasure na kakayahan, para ito'y maging mahirap sa mga intruders to jam, or interfere with the system's operation. Ganito umiwas ang radar na ito sa mga jamming attack. Once na ang radar magkaroon ng heavy frequency interference, or ang kanyang signal naging distorted na, kusa na lang ito magpalit ng ibang frequency na malinaw para patuloy siyang makapag-operate. Kahit patuloy na sinisira ng jammer ang kanyang signal, patuloy din siyang patalon-talon sa klarong signal, kaya ito ang dahilan bakit sobrang mahirap e-jammed ang radar na ito. Ang FPS-3ME radar ay may general air targets range na 611 kilometers. Pag sinabing general air targets, kasama dito ang mga domestic aircraft, mga malalaking aircraft, mga missiles at lahat ng nasa himpapawid na may malalaking radar cross-section. Ang radar cross-section ay nalalaman kung gaano kadali ma-detect ng radar ang isang object. Once na ang radar ay nag-transmit ng electromagnetic wave at tumama sa isang object, at nag-reflect kaagad ng malakas na signal pabalik, ibig sabihin mayroon silang high radar cross-section. Kaya ang radar cross-section ay nakadepende din sa shape, material na ginamit, at radar frequency. Katulad ng mga stealth fighter, mayroon silang low radar cross-section, dahil sa kanilang design kung saan pinapahina nito ang radar wave sa pamamagitan ng pag-reflect ng signal palayo, or mayroon silang mga absorbent material para hindi maka-reflect ng radar wave pabalik. Kung mayroon man makabalik na signal sobrang mahina na, halos tuldok na lang ang makikita sa screen ng radar. Kaya pag mga fighter aircraft na may low radar cross-section, mas malapit ang kanilang distansya mula sa radar bago ma-detect. Ang radar na ito makadetect ng fighter aircraft sa range na hanggang 370 kilometers. Pag ballistic missiles, kaya nito ma-detect sa range na 999 kilometers. Ang radar na ito ay mayroong kakayahan na mag-detect at mag-track ng maraming aerial threats, kasama na ang mga aircraft at missiles. Ang sunod na radar ay TPSP-14ME radar na galing din ng Japan,
Ito ay isang truck-mounted air at surface surveillance 3D radar. Ito ay nakadesign din to be highly resistant sa electronic countermeasures, including jamming. Ang kanyang advanced features, nakakatulong para ma-maintain niya ang kanyang operational effectiveness in complex electronic warfare environments. Ang kanyang pangontra sa jamming ay katulad din sa FPS-3ME radar. Ito ay may kakayahan mag-detect at mag-tracking ng aircraft, drones, at ships, na may instrumental range na 463 kilometers. Ang ELM-2288 ERAD naman ay isang 3D Extended Range Air Surveillance and Defense Radar Systems, na galing sa bansang Israel. Ito ay mayroong advanced na electronic countermeasures na kakayahan, kung saan mayroong itong tampok na design to resist and counter electronic jamming. Ang radar na ito ay mayroong modern na design principles to operate effectively even in dense electronic warfare environments. Kaya maganda din ang kanyang pangontra sa mga jamming attack. Ito ay may instrumental range na 480 kilometers, at makadetect ng fighter aircraft sa range na 420 kilometers. Ito ay ginagamit pang detect at tracking ng aircraft, drones, at missiles. Ang Tethered Aerostat Radar Systems naman ay binigay ng US, ito ay ginagamit pang detect ng low-flying aircraft at vessel. Ang radar na ito ay mayroon din sophisticated anti-jamming na kakayahan, bilang parte ng kanyang electronic countermeasures para masigurado na patuloy ang kanyang operation in hostile electromagnetic environments. Ang kanyang anti-jamming ay gumagana sa pamamagitan ng mabilis na pagpalit ng operating frequency across a wide spectrum. Dahil dito mahihirapan ang jammer na ma-predict at ma-block ng maayos ang signal. Ang kanyang advanced antenna systems, tulad ng controlled reception pattern antennas, maka-identify ng direction ng jamming signal, at mag-create ito ng null or a spot of zero sensitivity sa specific direction, para epektibo niyang ma-ignore ang interference, habang patuloy siyang tumatanggap ng legitimate signals mula sa ibang directions. Ang radar na ito ay may range na 370 kilometers. Ang isa pang radar ay an FPS-117 na galing din ng US. Ito ay isang 3D sa air surveillance radar na may range na 370 kilometers. Ito ay nakadesign din with superior electronic countermeasures capabilities to defeat jamming and resist anti-radiation missiles. Ang purpose ng anti-radiation missile ay ang hanapin ang pinanggagalingan ng signal mula sa radar at communication sources para pasabugan. Ang radar na ito ay ginagamit pang detect ng aircraft at missiles. Kaya kahit kaunti lang ang radar ng Pilipinas, puro naman may pangontra sa mga jamming attack. Kung tutuusin, hindi pa ito sapat, pero mayroon namang radar ang mga missile system, tulad ng Spider, BrahMos, at mga barko ng Pilipinas. Nakakatulong din ang mga ito sa air at surface surveillance, lalo na sa mga lugar na hindi naabot ng radar signal. May plano pa rin naman ang Pilipinas na dadagdagan, at iling pa sa Japan network ang kanilang radar. Para kung ano ang nakikita ng radar ng Pilipinas, makikita din ng Japan. At ang Pilipinas, makikita din nila ang nakikita ng radar ng Japan. Kumbaga palitan lang. Kaya malaking advantage ito pag matuloy, dahil malayo pa lang ang kalaban, malalaman na kaagad ng Pilipinas, mapaghandaan na kaagad ang kanilang pagdating. Kaya lalong gumaganda na ang depensa ng Pilipinas dahil sa tulong ng Japan at ng iba pang bansa. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.